kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Sa totoo lang, magsisinungaling ako kung sasabihin ko kahit paano hindi ako naapektuhan. Naapektuhan din ako. You know, these people siguro, that's why they're doing that. Kasi gusto nila, nandun sila sa lugar mo. And it's so unfortunate, hindi nila makaya. So, ang tendency nila is to really hate you, you know. Naku po, bayan natin, naloko na, ha? Kinarma itong si Secretary of Finance, Ralph Recto, patungkol doon sa pag-transfer nila ng pondo sa excess funds ng PhilHealth papunta doon sa National Treasury. O illegal naman pala yung ginawa mo, Ralph. Ikaw naman talaga, gawang recto talaga yung style mo eh. Ha? O eto yung balita mga kabayan. Recto, kinasuhan ng mga doktor at abogado sa isyu ng 60 billion pesos na pondo. Ha? Ayun ka, ha? Dapat harapin mo to. Ha? Sagutin mo to o di kaya ikanta mo na, ha? Kung sino talaga ang nag-utos sa'yo na kunin itong pera na to. Ang dami nyo nang ninakaw sa bansang Pilipinas, oh. Kung saan nyo ginagamit. Oo, anomalyang flood control. Nadawit pa dito sa pera ng PhilHealth tapos gagamitin ng gobyernong Bongbong Marcos. Mas dapat nga no? Dapat unahin yung kalusugan ng mamayang Pilipino. Importanteng mayroon tayong pondo na nakalaan, may excess man yan, mas maganda nga sobra-sobra yung pondo sa PhilHealth kasi nga hindi naman natin kontrolado ang mangyayari, no? Lalong-lalo na pag kalusugan ang pinag-uusapan. O ito ngayon ang balita, plunder, graft nga versus recto. Pambihira to, no? Ayon sa balita, former Finance Secretary, naging former na pala to. Ngayon, mas lalo kang madidiin dito. Para lang yung si Torre, no? Pagkatapos ni Torre maging PNP Chief General, ngayon, anong ginawa niya doon sa yung mga kabulastugang ginawa niya kay Pastor Kibuloy at kay Tatay Digong nung pagkidnap nila? Ngayon, anong nangyari kay Torre? Ginamit lang yung buang tao, tagam, ha? Maging kagaya din kayo nito, marami pa yan yung mga ginawa ninyong kabalbalan, no, sa gobyerno ngayon at laban dito sa mga Duterte. Kita mo si General Torre naging general pa naman din, ha? General ng MMDA. Kawawa tong taong to, no? Tuloy natin, ha? Former Finance Secretary Ralph Recto and former Philippine Health Insurance Corporation President Emmanuel Ledesma Jr. are facing criminal and administrative, lagot ito, administrative complaints over the controversial transfer of 60 billion in PhilHealth reserve funds to the National Treasury. Imantakin mo doon sa ating natandaan na talagang ang pundo na sana'y dapat magamit ng mamayang Pilipino, lalong-lalo na dyan sa PhilHealth, talagang itinransfer nila, no? Dati nilagay nila sa bilang unprogrammed funds, pero kalaunan narinig natin, nabasa natin na ginamit din pala ito sa anomalyang flood control, pastilan, no? Pera ng PhilHealth, igagastos mo diyan sa walang kwentang, wala ka namang proyekto, puro naman pagnanakaw. The complaints, kaya Hemas Rehas na talaga to. Karma is real talaga. Gaba sa inyo. The complaints were filed Thursday, January 15 before the Office of the Ombudsman by a group of lawyers and doctors led by lawyer Rodel Tatun.
the complainants accused Recto and Ledesma Jr. of technical malversation, grave misconduct, and corrupt practices act in connection with the fund transfer. Oh, korupsyon talaga yun. Biro nyo, napaka mahalagang ahensya itong PhilHealth. Oo. Kailangan ng taong bayan na may insaktong pondo, pera para matustusan ang pangangailangan ng mga mamayan nating pobre. Tapos nanakawin nyo pa. In their filing, the group argued that the move violated existing laws governing the use of PhilHealth funds, asserting that the reserve were diverted to finance programs not specifically appropriated by law. Ayan na. Yun yung mga nangyayari talaga pag ang namuno sa bansa natin walang ibang ginagawa, no? Basta i-violate nila yung batas. Babaliin ba? Bendalo nga, ika nga, sabi ni buang-buang na si Boying Rimulya. The complaint stated without doubt when respondents Recto and Ledesma Jr. caused the transfer of 60 billion from PhilHealth excess reserve funds to the National Treasury to fund unappropriated programs. They committed deliberate transgression of the law, specifically Republic Act 7875 as amended and Republic Act 11223. The complaint read. Eto ngayon, sagutin mo, Rap Recto, kasi ang tapang mo no? Kita nyo, naalala natin yung balita, di ba? Harap-harapan sila ni, alam niya naman, si Senator Bongo, dating yan, no? Naging DOH, yan, committee chairman din yan, no? Sa PhilHealth, ayan. Diyan sa PhilHealth, nangunguna si Senator Bongo. Ngayon, pinakiusapan lang ni Senator Bongo na sana naman, no, sa pagkadami-daming ahensya, mayroon pa tayong mga GOCCs dyan, na mga iba't ibang ahensya, bakit kailangan pa ninyo kunin ang pera ng excess funds ng PhilHealth? Para sa PhilHealth yun, para sa mamayang Pilipino. Kaya, nararapat lang talaga na kayo ay kasuhan at makulong na nga. Dahil, yan talaga ang totoong graft, no? Yung korupsyon na talagang grabe yung pagnanakaw na ginagawa ninyo ngayon. Ngayon, ikanta mo na, Ralph, Recto. Ikanta mo na. Isipin mo, pinagtanggol ka pa ng iyong asawa. Hindi porke po artista ka, kilala kang personalidad. Iba po ang politika. Oo, sabihin natin, politiko din yan si Vilma Santos. Pero kung yun yung sasabihin mo sa social media, na para bang matopabre yung dating mo, hindi uubra yan. Lalong-lalo na sa mga DDS. O hanggang dito na lamang mga kababayan, ipagdasal na lang natin na lahat ng mga involved sa korupsyon ay makulong na. God bless us all.